we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. For today's Dawn Watch prayer meeting. Praise God. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga Dawn Watchers, mga tagapagbantay sa pananalangin sa madaling araw. At pang-anim na taon na po natin ginaganap ito at 126. At salamat sa biyaya at kalakasan na bigay ng Diyos sa atin, sa lahat ng mga naka-join ngayon at maging sa mga nasa Facebook Live. Maraming salamat po dahil tunay ang biyaya ni Lord sa Ubasan ng Perfect Church ay patuloy natin nararanasan. Gamit po natin ngayon ang platform ng Zoom. Salamat sa ating mga tagapanguna dahil very active ngayon yung ating mga social media sa platform. Katulad ng Facebook. Okay. Dati, 1 month lang yung ating preaching sa Facebook. Ngayon ay naka-record na rin sa YouTube, sa TikTok at sa Spotify. Salamat din sa taong ginamit para maganap natin ang bagay na ito. July 13 na po ngayon, 2026. At napakaganda po ng salita ng Diyos ngayon. Tunay talaga, marami na nakarinig ng Word of God. Pero ang tanong, naintindihan ba talaga nila? Okay? Kaya yun po yung topic po natin ngayong umaga. People hear the Word of God, but do not understand. Kaya ang tema na sasagutin po natin ngayon sa pamamagitan ng ating tagapagayag ng salita ng Diyos, why do some people hear the Word of God but fail to understand it? Natawagan na po natin ang ating tagapanguna sa house church natin, sa POF Santa Elena Chapter, walang iba kundi si Pastor Perla Pascual. Alright, your turn. Isang mabiyayang madaling araw po sa ating lahat, lalo na kay Bishop Ross, Pastora Glory, Pastor Alex, Pastora Bing, kay Pastor Jay, at sa ating lahat pong kamanggagawa na narito na po sa platform, lalong-lalo na po yung mga nakikinig at nanonood sa FB live streaming. Pagpalain po tayo sa madaling araw na ito. In Jesus' name. Tunay nga po, napakaganda ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Sabi nga po ni Pastor Alex, ang ating pag-aaralan at tema ngayon is why? Why do some people hears the word of God but do not understand? Amen po. At tayo ay dadako na po sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Ating pong basahin ang ating teksto at ito ay magmumula sa Acts chapter 28 verses 25 to 28. Ang sabi po sa verse 25, kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Verse 26, pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makikinig kayo ng makikinig, ngunit hindi kayo makakaunawa, at titingin kayo ng titingin, ngunit hindi kayo makakakita. Verse 27, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong hindi tinakpan ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi makakakita ito sana ang kanilang mga mata, makakarinig ang kanilang tainga at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip at pagbabalik loob sila sa akin. At sila'y aking pagagalingin, sabi ng Panginoon. Amen?
Yun ang pangako sa atin ng ating Panginoon na tayo ay kanyang pagkagaligin kapag tayo ay patuloy na makinig sa kanyang salita. At sa last verse 28, idinagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipinapahayag nasa mga hintil ang kaligtasan ito nang mula sa Diyos at diringgin nila ito. Amen. Papurihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen po ba? At tayo ang topic po natin ngayon ay is about bakit kailangan nating why do some people hear the words of God but do not understand? Amen po ba? Bakit nga ba ang ibang nakakarinig ay parehong mensaheng ito ay hindi nila nauunawaan? Amen po ba? Maraming tao ang nakakarinig ng salita ng Diyos. Di po ba? Linggo-linggo ay nasa tahanan ng Panginoon. Nakikinig sila ng pangangaral, nagbabasa ng Biblia at dumadalo sa pagsamba. Ngunit bakit may mga taong nananatiling hindi nagbabago? Bakit? Ang iba ay naririnig ang parehong mensahe, ngunit hindi nila ito nauunawaan. Dito sa Acts chapter 28, 25 to 28, makikita natin ang huling mensahe ni Pablo sa mga Hudyong pinuno sa Roma. Ang ilan ay naniwala, ngunit marami ang tumanggi. Ipinaliwanag ni Pablo na ang problema ay hindi ang mensahe. Ang tunay na problema ay hindi ang salita ng Diyos, kundi ang kalagayan ng puso ng tao. Atin na pong sasagutin ang ating tema at ito'y sa unang puntos po natin at ang timang ating sinasagot, why do some people hears the words of God but do not understand? Amen? Dahil matigas ang kanilang puso. Yun po ang ating point 1. Ang point 1, we cannot understand God's word when our hearts are hardened. Dahil kapag pinatigas ang puso, hindi talaga ito makaka-relate ng salita ng Diyos. At makikita po natin ang unang puntos po natin sa verse 26 to 27a. Makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makakaunawa. Amen po. Hindi ang pandinig ang problema, kundi ang kanilang pagtanggap sa tuhanan ng Diyos. Ito ba? Malinaw ang salita ng Diyos, ngunit tumanggi ang kanilang matigas na puso na tanggapin ito. Tunay nga po, di po ba? Ang iba talaga ay nakakarinig ng salita ng Diyos, pero patuloy nila itong tinatanggihan dahil sila ay nagkaroon na ng pusong ayaw magpapatid sa ating Panginoon. At ang makikita po natin sa Hebreo chapter 3 verse 15, ngayon, kung parinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang mga puso. Amen po. Kapag matigas ang lupa dahil sa matinding init, kahit na ang pinakamagandang binhi ay hindi magkakaugat. Hindi ang binhi ang problema, kundi ang kalagayan ng lupa. Di po ba? Ganon din po ang salita ng Diyos. Ito ay ganap at makapangyarihan, ngunit hindi ito mamumunga sa patuloy na tumanggap. Ganon din po ang mangyayari sa atin, sa mga taong ayaw makinig ng salita ng Diyos at ayaw din tumanggap. Nakikita na po natin na ang ating Diyos ay makapangyarihan. Bakit patuloy pa tayong tanggapin ang kanyang salita? Amen po.
Halimbawa po dito, di ba, makikita po natin sa Exodus chapter 7, verse 14. Si Paraon, paulit-ulit na nasaksihan ni Paraon ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng 10 salot, ngunit lalo niyang pinatigas ang kanyang puso. Narinig niya ang babala ng Diyos at nakita ang kanyang himala, ngunit tumanggi pa rin siyang magsisi. Di po ba? Nararanasan din po natin ng iba ang ganon. Sa pagtanggi nila sa pakikinig ng salita ng Diyos, nakakita na nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay, ang mga himala, pero patuloy pa rin silang tumatanggi sa salita ng Diyos. Ayaw po nilang tanggapin. Ang tanong ay hindi lamang narinig ko ba ang salita ng Diyos, kundi tinanggap ko ba ito ng may pagpapakumbaba at pagsunod. Kailangan po nating tanggapin ang salita ng Diyos at kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, ay patuloy tayong nagpapakumbaba at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Bukas ba, ang tanong, bukas ba ang inyong mga puso pagtuway sa Diyos o pinipili lang sundin ang gusto? Alin po ba? Nais niyo po bang sumunod sa ating Panginoon o nais niyo yung pagsuway sa ating Panginoon? Kung pinipili natin ang ating Panginoon, wag po nating ipilit ang gusto lang po natin. Kailangan mas piliin nating makinig sa salita ng Diyos at hindi natin ito tatanggihan. Amen po? Dadako na rin po tayo sa at ang isa pang halimbawa dito, di po ba? Si Judas Iscariot, sa loob ng 3 taon, narinig ni Judas ang mga turo ni Jesus at makita ang kanyang mga himala, ngunit hindi sinuko ang kanyang puso. Mas pinili niya ang salapi kaysa nakapagligtas. Amen po ba? At tayong lahat dito, di po ba, mas pipiliin pa rin natin ang salita ng Diyos ay sa salapi dahil nakita natin kung gaano ang kapangyarihan at ang himalang nagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Kapag nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, tumugong po tayo agad ng may pananampalataya at pagsunod. Kailangan kapag tayo ay lumapit at nanalangin sa ating Panginoon at narinig natin ang kanyang tinig, kailangan po nating panampalatayanan at ang pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba? At dadako na po tayo sa ating pangalawang puntos at ang timang ating sinasagot ay why do some people hears the word of God but do not understand? Bakit nga ba may mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos ngunit hindi nila ito nauunawaan? Amen po? At ang ating pangalawang puntos ay because they have closed their spiritual eyes and ears. Dahil isinara nila ang kanilang spiritual eyes at ang kanilang spiritual ears. Ang sabi po dito sa verse 27, inikit nila ang kanilang mga mata at isinara ang kanilang mga pandidig. Amen po ba? At kaina. Hindi po ibig sabihin nito na ang literal silang bulag at bingi. Ito ay larawan ng taong sadyang tumatanggi sa katotohanan, paulit-ulit nating tinatanggihan ang salita ng Diyos. Unti-unting nagiging manhid ang ating pakiramdam. Amen po ba? At
Sa oras na hindi na po tayo nakakapakinig ng salita, ayaw natin pakinggan ang salita ng Diyos. Tunay na namamanhid na po tayo, yung nawawala na po yung ating konsensya. Amen po ba? At ang sabi sa James chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos at huwag maging tagapakinig lamang po. Ang paraang, di po ba? Patuloy po tayong makinig sa salita ng Diyos at magpagamit po tayo sa ating Panginoon. At wag po lamang po tayong maging tagapakinig lamang. Bagkus patuloy po rin po tayong mangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Dahil yun ang nais sa atin ng Diyos, ang patuloy nating ipahayag ang katotohanan, ang kanyang salita. Amen. Amen. May mga pagkakataong naririnig natin ang salita ng Diyos. Ito ay paanyaya upang magsisi at sumunod po sa Kanya. Patuloy po tayo, kung di po ba lahat tayo ngayon, kahit na tayo ay mga lingkod na ng Diyos, ay nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. Hindi po ba? Na hindi natin intensyon na mga salitang nabibitawan natin, yung mga action natin, di po ba? At patuloy lamang po tayong sumunod sa ating Panginoon. Amen. Po, sa pamamagitan ng ating pananalangin, tayo ay nagkakaroon ng nakakapakinig ng kanyang salita through prayers. Kung tayo ay nananalangin. Amen po ba? Amen. At ang ating, dadako na rin po tayo sa ating pangatlong puntos. Amen po. Ang ating sinasagot na tema, why do some people hears the word of God but do not understand? Amen? At ang point 3 po natin ay mababasa po natin sa verses 27b and 28. Ang sabi po, upang sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagagalingin ko. Amen po ba? Napakagandang pangako ng ating Panginoon na kapag tayo ay nanumbalik sa Kanya, tayo ay Kanyang pagagalingin, anuman po ang nararanasan nating mga kasakitan. Tunay nga po na may pangako sa atin ng ating Panginoon na tayo ay Kanyang patuloy na pagagalingin. Patuloy lamang po tayong magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. So, ang point 3 po natin, because they do not want to come to be changed. Amen? Dahil ayaw nilang lumapit sa Diyos para mabago. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang layunin. Nais niya silang pagalingin at iligtas. Ngunit, kailangan nilang tumugon sa kanyang tawag. So, may requirements kung paano makapanumbalik at mabago sa ating Panginoon. Kailangan po nating lumapit sa ating Panginoon. Amen? Pagkatapos nito, sinabi ni Pablo sa verse 28, ang pagliligtas na ito ng Diyos ay ipinakita na sa mga hintil. Ipinahayag na po sa mga hintil, yung mga hindi mananampalataya, ang kapahayagan ng ebanghelyo, the words of God. Di po ba? Samantala, marami na sa mga Hudyo ang tumanggi. Amen po ba? Yung iba sa atin na mananampalataya na pero patuloy pa rin tumatanggi, ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Hindi po ba? Marami mga tao ang nakakapakinig ng salita ng Diyos pero pinapalampas lamang po nila sa kanilang kabilang tainga dahil manhid na po sila. Wala na po silang nararamdaman, kundi wala na po silang nararamdaman dahil ang kanilang buhay ay nasa sanlibutan pa po. Ang sabi sa John chapter 7 verse 17, ang sino mang
nagnanais sumunod sa kalooban ng Diyos ay makakaalam kung ang itinuturo ko ay mula sa Diyos. Amen po? Kaya tayo mga kapatid, kapag may mga nangangaral sa atin, mga preacher, kailangan po muna nating unawain ang salita na kanilang pinapahayag. Ang tunay na pag-unawa sa salita ng Diyos ay ibinibigay sa mga may pusong handang pagsisi, manampalataya at sumunod. Kapatid, sa oras na to, laan ka bang sumunod at magsisi sa iyong mga kasalanan? Hindi po ba? At ang sabi din sa Romans chapter 10 verse 17, sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig lamang ng salita ng Diyos, ang ating pananampalataya ay lumalago. Tunay nga po, sa ganitong pagtitipon sa bawat gawain ating dinadaluhan, nakikita na sa ating pakikinig, lalong nagiging matatag, nagiging ang pananampalataya natin kailanman ay hindi batitinag dahil sa pakikinig at sa pagdalo natin sa lahat ng mga gawain. Kaya tayong lahat na nandito, patuloy tayong manghikayat sa iba, sa kapwa natin, na patuloy silang makinig sa salita ng Diyos at wag po nila itong pilihan. Amen po ba? At patuloy upang ang lahat ng mga patuloy pa rin pinapatatag ang ating pananampalataya sa anumang bagyong darating sa ating mga buhay. At ito ay ating mapagtatagumpayan dahil pinapatatag tayo ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. So, natutuhan natin ngayong umaga ang tanong na kung bakit, why do some people hears the word of God but do not understand? Ang unang puntos po natin ay we cannot understand God's word when our hearts are hardened. At ang pangalawang puntos po natin, hearing God's word is not enough. We must receive and believe it. At ang pangatlong puntos, God's salvation is received by those who open their heart to Him. Amen po. So sa ating conclusion, ang Acts chapters 28, chapters 25 and 28 ay nagtuturo na ang problema ay hindi ang salita ng Diyos. Ito ay hindi ang salita ng Diyos. Ito ay buhay at makapangyarihan. Ang problema ay ang kalagayan ng puso ng tao. Bakit may mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi ito nakakaunawa? Amen po ba? Dahil matigas na ang kanilang puso, dahil isinira nila ang kanilang mga espiritual na mata at tainga. At dahil ayaw nilang tumugod at lumapit sa Diyos upang maka. Ngunit ang sino mang lalapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba at pananampalataya at ay bibigyan niya ng tunay na pangunawa at bagong buhay. We have the challenge this morning. Kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, huwag lamang po tayong makinig. Hilingin natin sa Panginoon na buksan ang ating puso, isip at espiritu upang maunawaan natin ang kanyang katotohanan. At may sa buhay po natin araw-araw ang salita ng Diyos, hindi lamang para marinig ito at paniwalaan, sundin at ipamuhay. Amen po. Glory to God. Tayo po ay lumuko at manalangin. Father God in heaven, we thank you for your words sa umagang ito. Tulungan mo po kami, Lord. Hayaan mo, Lord, na ang salitang aming narinig ay maklima sa aming mga puso. Ito ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Perla.
Tunay, marami na tayo napakinggang preaching. Ang tanong may nabago ba talaga sa buhay natin? O wala ka pa rin pagpapahalaga sa naisin ng Diyos? Di ba? Minsan, marami na tayo memory verses pero hindi naman natin pinamumuhay. Amen. Nakakalungkot isipin. Sa dami na, ilang taon na tayo, 6 na taon na tayo, daan-daang preaching na yun, napakinggan natin. Pero nasan na tayo ngayon? Sabi, Pastor, paulit-ulit lang naman Hindi po ulit-ulit. Lagi ito nagpapaalala sa atin. Tama po ba? Yung mga kapatid ko sa Panginoon, tama sinabi ng ating preacher. Ang problema hindi sa salita ng Diyos Tama po ba? Ang problema ay doon sa tatanggap ng kanyang salita. Okay? Sabi nga ng preacher natin hindi yung binhi ang problema, kundi yung lupa na tataniman. Okay? Baka yan ay natanim sa tabing dawagan o kaya naman sa batuhan. Kailangan maitanim yan sa matabang lupa. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya itong pinag-aaralan natin ito ay isang paalala na hindi sapat ang makarinig lamang tayo ng salita ng Diyos. Kailangan din natin buksan ng ating mga puso, sabi ng preacher natin, upang maunawaan natin ng mas malalim pa at may isabuhay ang mga salita ng Diyos. Tama po ba mga kapatid sa Panginoon? Kaya may binigay sa atin na 3 kasagutan para hindi tayo mag-fail na maintindihan ang kanyang salita. At naniniwala ako sa mga salitang ating narinig sa umagang ito. Isa lang naman yung mensahe, tama po ba? Isa lang naman yung Bible Tama po ba? Okay. Pero bakit iba-iba ang tugon? Kasi alam niyo bakit? Kasi yung tao talaga may pinatagas ang puso ng kaaway Hindi naman iba yung preaching ba ni Pastor Perla ay naiiba ba yan sa ibang preaching? Hindi po. Kasi marami kasi ayaw talaga magpakumbaba. Tinatama na nga ng salita ng Diyos Okay. Iba pa yung kanyang saloobin. Ayaw magsisi. Mahirap pa magsabi ng sorry. Tama po. Pasensya na po. Mahirap pa magsabi noon. Ayaw magpasakop. Paano tayo magpapasakop sa Diyos kung sa mga tigapanguna natin, ayaw natin magpasakop? Di mas magaling ka pa sa tigapanguna mo, di ikaw na manguna. Doon lang naman yun. Tama po ba? Mas pinipili nila yung sarili nilang paraan kaysa doon sa katotohanan sa salita ng Diyos. Kaya nga sinabi mismo ng ating Panginoon, the truth will set you free. Ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Tinitwist mo yung totoo may para lang masunod yung gusto mo. Mga kapatid sa Panginoon, ulitin ko po, marami na tayong narinig na mensahe. Marami na tayong narinig na preaching. Pero problema, ayaw natin isabuhay. Kaya ito ginagawa natin ito. Sa mga, tignan nyo po, doon sa mga talaga pinamumuhay nila ang salita ng Diyos, hindi sila lumiliban. Ramdam kasi nila yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa mga inililigtas nito. Tama po ba? Katulad ngayon, patay gumigising ng maaga. Ba't ako gumigising ng maaga? Hindi dahil host lang ako. O pwede ko naman i-assign yan sa mga kamanggagawa Okay, ikaw na mag-host. Kaya matutulog muna ako. Pwede naman di ba? Pero ako mismo nananabik din doon sa bagong ituturo ni Lord. Hindi tayo po pwede, Pastor, alam ko na yan. Narinig ko na yan. Ilang beses ko na narinig yan, paulit-ulit na lang. Hindi po yung narinig mo na. Ang tanong doon naipamumuhay mo na ba? Tama po ba? Okay? Ayaw mo kasi talikuran yung mga mali mong kasalanan. Mali na nga, nangangatwiran ka pa. Maraming ganyan. Okay? Kailangan po padala ng salot. Minsan ganun Tama po ba? Kailangan may salot muna bago maniwala. Oo, bago mag-pray. Kailangan mo ba, sabi ko nga madalas, di ba? Saan tayo magpapaturo? Sa salita ng Diyos o sa sitwasyon? Mili ka. Okay.
Kaya hindi mo naiintindihan yung nais ipabatid ng Diyos kasi ayaw mong ipamuhay. Gusto mong gawin lang yung gusto mo. Hindi yung righteousness mo ang gusto mong gawin, yung katuwiran mo. Hindi yung katuwiran ng Diyos. Gawa ka nga ng gawa ng mabuti, pero yung gawa mo bang mabuti? Yan ba yung pinagagawa ng Diyos sa'yo? Ang daming gumagawa ng mabuti, ang bait-bait niya, tumutulong siya, pero kinikwenta naman pala niya itinutulong niya. Sabi niya, kung di nang dahil sa akin, hindi naman mapagpapala yung taong yan. Tumulong ka pa, nanumbat ka. Intindihan niyo ibig ko sabihin? Okay. Sayang yung binhi, tumubo lang sandali. Kasi natanim sa batuhan eh. Tama po ba? Hindi sa matabang lupa. May nagtanong sa akin, Pastor, nagbibigay naman ako, ba't parang wala bumabalik? Ang tanong ko lang, kanino ibinigay? Saan mo itinanim? Amen? Bakit tinanim mo yan sa hindi matabang lupa? Sayang. Sino ba rito magtatanim sa buhanginan? Meron ba? Ano mangyayari sa binhi? Hindi usbong yun. Parang sa batuhan. Umusbong man yan, pag dumating ang problema, bagyo, bunot, laglag. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, napakainam na talagang maunawaan natin na ang mensahe ng Diyos. Pero mo, mayroon tayong preaching sa umaga, narinig mo na. Okay. May preaching pa tayo sa gabi, narinig mo na. Okay. Wala problema doon sa pandinig eh. Pare-pareho naman natin narinig eh. Pero ang pinagkaiba lang natin ay kung paano natin ito naipamuhay. Naipamuhay ba natin? Are we excited? Ang sarap kayo gumising ng madaling araw. Tanong nyo kay Pastora Tess, no? Biruin mo, may devotion ka na kaagad, may word of God ka na, yung personal devotion mo. Amen, yung inaaral niya. Okay, talagang, andas talaga, di naman nangako na hindi tayo mapapagod eh. Ang pangako ng Diyos, i-restore niya yung kalakasan natin. Tama po ba? Lahat tayo napapagod. Sino hindi ba napapagod? Lahat tayo napupuyat. Sino ba hindi napupuyat? Pero ang pangako ng Diyos, kapag nasa presensya niya tayo, binibigyan niya tayo ng panibagong sigla. Tumakbo man tayo ng tumakbo, lumakad na tayo lumakad, may biyaya ang Diyos na ipagkakaloob sa atin. Tama po ba? Kaya nga sabi, God is our restorer. Okay, siya talaga nagre-restore. Hindi lang yung ating salvation, kundi ang ating kalakasan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, matuto na tayo ngayon na wag lang tayo papayag na maging tigapakinig lang. Ano sabi ni Apostol Santiago? Ulit-ulit natin itong narinig na James chapter 1 verse 22. Maging doer tayo. Maging doer. Tigatupad ng salita ng Diyos. Huwag tayo papayag na tigapakinig tayo. Tigapakinig lamang tayo ng salita ng Diyos. Kailangan maging doer tayo. Ang tunay na pagkaunawa ay nakikita. Alam niyo kung saan? Pag nabago ka na. Yun din ang aking barometer. Kapag nabago ka na, ibig sabihin, pinamumuhay mo na yung salita ng Diyos. Pero kung ramdam ko pa rin yung yabang mo, hindi ka pa binago ni Lord. Makinig ka pa lalo. Makinig ka pa ng makinig nang lalong tumibay ang iyong pananampalataya. Doon naman nagmumula ang faith natin by hearing and hearing by His word. Busy ako, Pastor. Pastor, may work ako eh. O di, anong oras ba ikaw walang work? Pastor, graveyard ako panggabi kaya di ako makagising sa umaga. Hindi, umatid ka ng hapon. Pastor, oras ko ng ganito eh. At talaga naman. Sige na nga. Sige, magbubukas ulit tayo tanghaling tapat. Para wala na tayo. May umaga na tayo, may tanghali pa tayo, may gabi pa tayo. Sige. Pastor, mga OFW nga natin sa Bahrain anong oras sa kanila ngayon? 12:00 ng hating gabi. O sige, magbukas tayo kung doon ka gising, 12:00. Magbubukas tayo ng gawain, kasabay mo. Mga tiga Bahrain, di ba? 12:00 ng hating gabi ngayon.
sa lugar nila. Hindi pa natutulog yan, ikaw nakatulog ka na. Ako sabi ko, nakaidlip kung puyat ka. O, di ba? Anong katwiran pa kaya? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi problema ang salita ng Diyos. Ang problema ay doon sa tatanggap ng salita ng Diyos. Amen? Eh tayo kita nyo, may mga panunuya. Sabi nila, puyat kayo ng puyat. Iigsi buhay ninyo, sabi nila. Nagsabi na, nauna nang namatay. Tama po ba? Wrong priority. Amen? Mas inuna niya yung gusto niyang gawin kaysa sa gusto ng Diyos na gawin niya. Okay? Kaya mga kapatid, nakakalungkot. Ang hirap magpaturo kayo ng sitwasyon. Kaya alam mo, sasabihin maglilingkod ka sa Diyos kapag 50-50 ka na. At doon ka na mangangako, Lord, dagdagan mo buhay ko. Iiwan ko na lahat ng pinagkakaabalan ko. Maglilingkod na ako sa iyo. Ano ba yung salita ng Diyos na narinig niya sa salita ng Diyos na narinig natin ngayon? Magkaiba ba? Isa lang naman, isang Biblia lang yan eh. Tama po ba? Isang Diyos yan na nagpapahayag sa atin. Kaso ang problema, yung pagtanggap. Kaya mga kapatid sa Panginoon, it's about time. Okay? Eh minsan talaga, pansinin niyo, bakit puro parable yung pananalita ng pagtuturo ng ating Panginoong Yesus? Bakit parable? Bakit matalinghaga? Bakit talinghaga? Alam niyo bakit? Kasi talaga kaaralin talaga natin ang mga salitang ating narinig. Hindi mo basta lang papayagan na napakinggan mo lang. Eh paano may sasabuhay kung narinig mo lang siya at hindi mo talaga ito inaunawaan? Kaya puso, usapin yung puso. Kaya tuwing tayo makikinig ng sermon, ito lagi itanong natin, ano kaya tinuturo ng Diyos sa akin? Bakit pinauulit na, bakit naulit ko? Narinig ko na to, may nag-preach na nito eh. Bakit tinuturo na naman, bakit pinarinig na naman sa akin ni Lord ito? Baka hindi ko pa naintindihan noon. Ngayon, mas naintindihan ko na. Marami palang tao nakikinig ng Word of God, pero hindi pinamumuhay. Wala. Tama po? Kaya yun ang barometer ko din eh. Sa mga nagtuturo, naghahayag ng salita ng Diyos. Ang gagaling nila mag-preach sa likod ng pulpito. Talagang powerful preaching talaga. Mapapaiyak ka pa pag nagpapaiyak sila. Hallelujah. Yabang na pala yun. Hindi na pala kay Lord yun. See? Mararamdaman naman natin eh. Okay. Na yung salita ay pinipilit na i-twist para maipasok lang niya yung gusto niya. Hindi ganun. Kaya may Word of God tayo para meron tayong masunod. Hindi yung Word of God ang susunod sa atin. Hallelujah. Maraming ganyan eh. Okay. Kaya salamat sa biyaya ni Lord. Ang pagliligtas niya, hindi lang para sa mga Hudyo. Umabot sa atin ang kanyang kaligtasan. Tama po ba? Dahil natuto tayong makinig at isabuhay ang kanyang mga salita. Kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag tayong bibitaw. Okay, paulit-ulit na lang natin narinig yung Word of God. Yun ay tanong natin sa sarili natin. Ano ba itinuturo ng Diyos sa akin? Ano ba ang dapat kong baguhin? Amen? Ano ba ang dapat kong sundin? Siyempre, yung salita narinig mo. Wala ka naman sundin mo pa rin yung gusto mo. Hindi ka nakapakinig. Hindi ka talaga totoong nakinig dahil ginagawa mo pa rin yung gusto mo. Hindi yung sinabi ng Diyos sa'yo. Tama po ba? Tandaan niyo po, ang Diyos hindi tumitingin niya sa anumang katayuan ng tao. Pinag-aralan man yan o wala. Ang Diyos magbibigay ng karunungan. Tama po ba? Hindi yan tinitingnan kung maputi ka o maitim. Hindi tinitingnan ng Diyos yung katayuan mo o yung nakaraan mo. Ang tinitingnan ng Diyos sa iyo yung puso mo. Handa ka bang sumunod sa kanyang salita? Tama po ba? Patuloy lang tayo. Patuloy lang tayo sa ginagawa natin ito. Kahit nasabihin natin, parang narinig ko na yan eh. Parang pamilya na sa akin yung word na yan eh. Ba't pinaulit sa iyo? Kasi hindi mo sigurado yung napakinggan mo dati.
Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay nagbubunga ng pananampalataya. Makinig ka lang, makinig. Isang araw di mo namamalaya, pinamumuhay mo na pala. Pastor, napakinggan ko na yan. Ba't pa ako ate doon? Nung nagkarang narinig ko na yan eh. Makinig ka pa. May tinuturo pa sa'yo si Lord. Amen. Kaya sabi ko nga madalas, kung huwag kang magtuturo kung ikaw mismo ayaw nang magpaturo. Tandaan niyo po yan. Wala kang karapatang magturo kung ikaw mismo ayaw Ano ituturo mo kung ikaw mismo ayaw magpaturo? Tama po ba? Sige nga, wag kang umattend ng Bible school. Sasabihin mo, pastor ka na. Ano ba yun? Magaling naman ako mag-preach, pastor eh. Nakikinig naman ako ng okay. Iba yung nag-aral, iba yung naghanda. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ulitin ko po, ang problema ay hindi nanggaling yan sa salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, at may kakayahan talaga magbago ng buhay at magligtas. Kaya ang tanong, ano ba ang kalagayan ng puso natin sa pagtanggap ng salita ng Diyos? Tanungin mo ngayon sarili mo ngayon. Masaya ba ako nakikinig ng Word of God? O nababagot ako kasi preacher, nakakaantok mag-preach eh. Talaga, okay. Talaga ba'y ganun? Ikaw na mag-adjust? Hindi madaling gumawa ng preaching. Ay, ayoko makinig. Bakit, pastor? Binabasa lang niya preaching niya eh. Hello? Binabasa lang niya yung preaching niya. Ba't pa ako makikinig? Ako, pag nag-preach ako, hindi ko binabasa. Yabang mo. Hallelujah. Well and good kung hindi mo na binabasa yung preaching mo. Na-memorize mo na. Hallelujah. Amen. Huwag kang mag-alala. Darating isang panahon, hindi na niya babasa yung preaching niya. Bakit? Sa pang-100 beses siyang isinishare yung preaching na yun, I assure you, memorize niya na pati mga supporting verses. Kailangan umabot muna na 100. Kaya sabi ko doon sa pastor ko dati, na-amaze ako sa kanya, sabi ko, mas mataas ang pinag-aralan ko dito eh. Pat ang galing-galing niya sa Bible verses, ako, konti lang. Ang alam ko siya, ang dami, sabi ko gano'n. Tinanong ko siya, Pastor, bakit ang dami mong memory verse? Sabi ko sa kanya. Alam niya, sagot niya sa akin, ikaw na mag-share ng Word of God. Sigurado ako sa pang-100 beses mong isinishare siya, pati period at kama, alam mo na kung saan nakalagay. Ikaw, konti pa lang alam mo kasi nagsisimula ka pa lang mag-share ng Word of God. Kaya darating pa na, magpatuloy ka lang, mag-share ng mag-share. Di ba? Dati, hirap na hirap po sabihin yung Mateo 4:4 eh. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Hirap na hirap po pa sabihin yun. Pag 100 mo na sinishare yun, sabi niya, kung nahiya ka sa matanda mag-share, bumili ka ng chichirya sa tindahan, sabi ni pastor. Sabi niya sa akin, bakit pastor? Pumunta ka sa mga bata, at sabihin mo sa mga bata, mga bata, makinig kayo, meron akong dalang chichirya dito. Ang makikinig, may chichirya. Isa-isahin mo. Alam mo ba, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya makinig ka ng Word of God, ha? Ang daming bata yan, 20. Di naka-20 share ka na. Ewan ko pa kung makakalimutan mo pa yung Mateo 4:4. Hallelujah. Intindihan niyo ba ibig ko sabihin? Hindi pa rin ma-memorize. Bili ka uli na isang plastic uli na chichirya. Maghanap ka uli ng mga bata. Ewan ko lang. Naintindihan niyo ibig kong sabihin. Okay. Nagiging lifestyle na natin. Amen? Dahil araw-araw natin kinasasabikan ang salita ng Diyos. Sa Ate Kim, baka ngayon, tiga-pakinig lang yan, bukas makalawa, nagsishare na sa atin ng Word of God. Tama po ba? Amen? Kaya salamat sa lahat ng mga nakapakinig ng salita ng Diyos ngayon. Tandaan po natin, ang gusto ng Diyos, mamunga tayo. Okay, mamunga. Hahanapan talaga tayo ng bunga. Okay. Hallelujah. Ang dami nang tinanim sa'yo.
sa salita ng Diyos, pero hanggang ngayon, wala ka pa rin bunga. Okay. Bunga ang hahanapin. Baka naman yung bunga ay nabulok na. Hindi, hindi na rin nakapamunga, nawala ng binhi. Okay. Kaya tandaan natin ang salita ng Diyos na narinig natin ngayon. Buksan natin ang ating puso kay Kristo. Buksan natin ang buhay natin sa Kanya. Okay? At sa darating na panahon, sa takdang panahon, mararanasan natin ang lahat ng pangako ng salita ng Diyos. Amen? Muli, palapakan natin ang ating preacher sa napakainam at napakagandang preaching na ating narinig ngayon. Sana naunawaan natin ang mas malalim pa. Praise God. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.